Isinanla siya ng tatay niya sa binatang bilyonaryo para makaabswelto sa utang. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang malaman niyang kapatid pala ito ng kanyang nobyo. Ano ang gagawin niya kung malaman niyang may gusto na din pala sa kanya ang binatang bilyonaryo? Wade, point of view. Nakaupo ako noon sa swivel chair habang nasa opisina sa sarili kong bahay. Kaharap ang lalaki na nanginginig sa takot. Nakaluhod siya at bakas ang pagmamakaawa sa mukha niya. Binalaan na kita, hindi ba? Nagbigay ka ng eksaktong petsa para bayaran ang utang mo. Kaya hindi mo na ako pwedeng basta baliwalain. Mr. Alora, maawa po kayo sa akin. Wala na po kayong mahahatak sa akin. Kung isasanla ko ba sa inyong anak ko, pwede po ba iyon? Lahat ng gusto mong gawin sa kanya magagawa mo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob at kakapalan ng muka para sabihin yan sa sarili mong anak? Pero sige, kaysa naman wala akong mapala, hindi ba? Aantayin ko ang anak mo. Ihahatid ka ng mga tauhan ko kapalit ng anak mo. Siguruhin mo na hindi siya matatakot sa akin dahil ikaw mismo ang nagdesisyon nito. Inilayo ko ang paningin ko sa kanya hanggang sa kalad ka rin siya ng 2 kong tauhan. Sa tingin mo ba, hindi delikado ang palitang to? Ani Silver na nasa gilid ko. Siya ang mawawala at hindi ako. Ang anak ng lalaking yun ay siyang kasintahan ng kapatid niyo. Nanlaki ang mata ko nang lingunin ko si Silver. Napatayo ako at kaagad na dinampot ang magkabilang collar ng damit niya. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil po gagawing advantage ng lalaking yun kung sakali na malaman niyang ang kapatid niyong si David ang nobyo ng kanyang anak. Napapikit ako't kaagad na binitiwan si Silver. Si David ay anak sa labas ng namayapa kong ama. Isa din siyang businessman. Ano na lang kaya ang sasapitin ng babaeng yun? Hindi ko siya pwedeng patayin. Hindi ko din siya pwedeng alilain. Ano ang magiging papel niya kung ganun? Nasalok ko ang aking sintido sa inis. Walang pumapasok na matinong ideya sa aking isipan. Inilapag ni Silver ang picture ng babae. Mahaba ang bagsak nitong pinong buhok, balingkinita ng katawan, porselana ang kulay at bilugan ng mga mata. Sa madaling salita ay maganda. Ako na ang papatay sa kanya para hindi ka na mahirapan pa. Ani Silver tsaka akmang tatalikod sa akin kaya mabilis kong pinigil ang kanyang braso. Anong patay? Bakit mo siya papatayin? Kung ganoon, bakit mo siya tinanggap? Hindi mo naman siya pwedeng gawing bed warmer dahil nobya siya ni David. Kontrata. Mag-iisip ako ng kontrata. Hindi niya naman malalaman na kapatid ko si David. Lalo't magkaiba kami ng apelyido. Ipaggayak mo ko ng dinner date, Silver. Kung kamatayan din naman pala ang kahahantungan niya, bakit ganito pa kaingrande? Ani Silver sa akin kinagabihan habang nasa malawak kaming garden sa gilid ng bahay namin. Pinalibutan ng mga pailaw ang buong paligid, lalo na ang daraanan ng babae. Makikipaglaro ako kay David. Tumangulang si Silver. Nakabihis na siya ayon sa kagustuhan niyo. 10 minuto mula ngayon darating siya. Wala bang mas mabilis? Sige po, 3 na lang. Ani Silver. Umalis siya sa tabi ko hanggang sa maninag ko ang babaeng nakagaw ng itim. Ngunit may mga silver na diamond ang kanyang damit. Hanggang dibdib lamang ang pagkakadesenyo ng damit, kaya't ang kanyang maputing balikat nakabalandra sa akin. Hindi ko mailarawan ang kanyang reaksyon habang papalapit sa akin, hanggang sa maupo siya sa upuan na kaharap ko. Good evening, I am Wade Aldrin Alorca. Inalok ko ang kamay ko sa kanya, ngunit ang kanyang mata nagpakita kaagad sa akin ng pagiging agresibo. Hindi ako sumadya dito para makipag-date o makipagkilala. Mr. Alorca, sabihin mo na kung anong pakay mo. Mas maigi kung kakain muna tayo. Diretsahin mo na ako. Anya tsaka hinampas ang mesa. Kumunot ang noo ko. Paano kaya ang isang gaya niya ay nagustuhan ni David? Isinanla ka sa akin ng tatay mo para makabayad sa malaking pagkakautang niya sa sugal. Wika ko tsaka ako naghanda ng kutsara at tinidor kasabay ng paglapit ng kasambahay na siyang may dala ng pagkain para sa amin. Sinanla? Pero hindi naman ako isang bagay na maaari na lamang basta ibenta o ipahiram. Hindi ko nga din alam kung bakit ginawa ito ng tatay mo. Sabi niya, maaari ko daw gawin ang lahat ng gusto ko sa'yo. Ano? Paano kaya kung hingin kong makaniig ka ngayong gabi?
Ano bang sinasabi mo? Hindi pwede. May boyfriend ako, Mr. Alorca. That is not my problem. Hiniwa ko ang karne na inilagay ko sa plato ko tsaka marahan kong isinubo. Kumain ka. Hindi masarap ang steak kapag lumamig na. Mr. Alorca, maawa ka sa akin. Beren pa ang katawan ko. Nag-iwas siya ng tingin habang ako naman napatigil sa pagnguya. Tinignan ko siya at mukhang nagsasabi talaga siya ng totoo. Ang hina naman ni David. Sad ko sa aking isipan. Mali ka ng desisyon na sabihin sa akin ang bagay na yan. Lalo mong binuhay ang kuryosidad ko. Gusto kitang makatabi ngayong gabi. Hindi na ako gutom. May iba akong gustong kainin ngayong gabi. Tumayo ako't naglakad paalis ngunit hinawakan ng malambot niyang kamay ang kamay ko. Maawa ka sa akin. Parang awa mo na. Convince me then. Saad ko tsaka ako inalis ang kamay niya sa akin. Tapos na kayong kumain? Ang bilis naman. Ani Silver na para bang nangiinis kaya inirapan ko siya. Pumasok ako at sumunod naman siya. So ano nang sunod na hakbang pagkatapos mo siyang pagtripan? Trippings ba ang tawag dun? Isinanla naman talaga siya ng tatay niya at wala siyang magagawa sa bagay na yun. Ano kaya ang mararamdaman ni Sir David kapag nalaman niyang pinaglalaruan mo ang pinakamamahal niya? Ang nararamdaman ko, iniisip niya din kaya habang kapiling niya ang ama ko. Oo nga, iisang dugo lang ang nananalaytay sa amin pero kahit kailan, hindi niya ako tinignan bilang kapatid niya. Hindi ko kalilimutan kung paano ikinuwento ni Mami ang kirot na dinadala niya. Nung 9 na taon pa lang ako, iniwan siya ni Daddy dahil sa hindi nito alam na buntis si Mami sa akin. Namatay ang Mami ko na puno ng lungkot. Arian's point of view. Ano bang masama akong nagawa para ganituhin ako ni Daddy? Sinunod ko ang lahat ng kagustuhan niya. Kaya hindi sumagi sa isipan ko na ibibenta niya ako sa lalaking yun. At ang pinakamasaklap pa, ay nais nitong may mamagitan sa amin. Nang hina ako't nayakap ang aking sarili. Para akong baliw kakaisip kung anong kahihinatnan ko sa kanya, gayong may nobyo na ako. Sa susunod na buwan na ang uwi ni David mula sa ibang bansa, kaya kailangan kong makawala sa walang yung lalaking yun. Ma'am, kailangan niyo na pong pumasok sa loob. Saad ng babae na sumundo sa akin. Pumasok? Bakit? Bakit ko kailangan pumasok? Inimbitahan po kayo ni Sir Wade sa loob. Ihahatid ko na lamang po kayo sa kwarto niya. Hindi ako nakinig. Sa halip ay tumalikod ako ngunit may 2 lalaki na humarang sa aking daraanan. Pasensya na. Ngunit mahigpit po na ipinagbabawal na umalis sa lugar na ito nang walang pahintulot mula kay Sir Wade. Anang lalaki sa akin. Noon ay nawalan na ako ng pag-asa na makatakas. Kaya naman, pikit mata kong tinanggap sa aking sarili kung ano nga ba ang kahahantungan ko dito. Naglakad kami papasok kasunod ang babae. Puno ng mga gwardyang nagkalat ang palibot ng mansyon. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang entrada ng malawak na mansyon. Dito po tayo. Anang babae na naman tsaka kami lumiko at sa di kalayuan naroon ang malaking pinto. Hanggang dito na lamang po ako. Nasa loob po si Sir Wade at nag-aantay sa inyo. Marahan ng mga hakbang ko hanggang sa mabuksan ko ang doorknob kung saan naroon si Wade. Nakatayo siya habang topless ang maputi niyang katawan na may mga tipak sa tiyan. Ang bawat pagdaloy ng tubig sa kanyang muscle sa tiyan ay hindi nakaligtas sa akin. Matitikman mo yan, kalma ka lang. Nakangising aniya sa akin. At sa tingin mo, ikinasisi ako yun? Ano ba talagang balak mo? Balak kong ituloy kung anong nasa isip mo. Umatras ako ng umatras hanggang sa ang pintunan na nasa likuran ko ang nasandalan ko. Simulan na ba natin? Tanong niya dahilan para mamutla ko. Tumigil ka nga, hindi ko maaaring gawin ang gusto mo. May boyfriend ako, Mr. Alorca. Ganun ba? Kawawa naman pala siya kung sakali na agawin kita sa kanya. Kung gumawa na lang kaya tayo ng kasunduan. Malaking halaga ang utang ng tatay mo, kaya hindi pwedeng basta mo na lamang tanggihan ang mga gusto ko. Hindi ko naman tinatanggihan ang gusto mo. Sadyang hindi ko lang kayang ibigay ang hinihingi mo. Gusto kong ialay iyon sa lalaking pakakasalan ko. Tumaas ang kilay niya na wari hindi inaasahan ang sagot ko. O sige, maganda yan. Pangangalagaan mo ang sarili mo.
Iaalay mo yan sa kung kanino mo gusto. Pero kailangan mo pa ding magbayad sa akin. Be my slave. Kapag tinatawagan kita't mahiningi ako sa'yo, ano man ang ginagawa mo, kailangan mong gawin ang gusto ko. Pero Mr. Alorca, may trabaho din ako. Lahat na lang ba ng i-offer ko itatanggihan mo? Kung ganun, wala na ako magagawa. Magpabook ka ng funeral. Buhay na lang ng tatay mo ang kukunin ko. Humarap siya sa malaking closet na nasa likuran niya dahilan para makita ko ang malaking tattoo sa likod niya. Papatayin mo ang daddy ko? Oo, ayaw mo din? Dalawa na lang kayo. Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang matalas niyang mata. Oo na, pumapayag na ako. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi siya kumibo ng ilang minuto kaya napatingin ako sa kanya. Nakangisi siya habang nakatitig sa akin ng makahulugan. Kinagat pa niya ang ibabang labi niya. Anong iniisip mo? Sabi mo, payag ka na. Oo nga, payag na ako na maging utusan at hindi maging parausan mo. Naging walang kainte-interes na naman ang mukha niya. Siguro'y iba ang inaasahan niya sa aking sinabi. Sige na, labas na. Antayin mo ang tawag ko. Paglabas ko sa kwarto niya, tsaka ako nakahinga ng maluwag. Oh, sa tagal nating magkasama, bakit mo ko ngayon ka lamang naging haggard? Ani Mika sa aking kinabukasan pagpasok ko sa opisina namin. Bagaman nagkaroon na kami ng kasunduan ni Wade, ay iniisip-isip ko pa din yun kagabi, kaya hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung paano na lamang kung magkasabay si David at ang utos ni Wade. Huwag mo na lamang akong pansinin, stress lang yata ako sa dami ng projects na tinanggap natin. Saad ko kay Mika. Isa akong civil engineer na nagtatrabaho sa magulang ni Mika. Wala sa linya ko ang pagnenegosyo, kaya nga hindi lumapit ang loob ni Daddy sa akin mula nang kuhanin ko ang kursong ito. Nag-iisang anak niya lang ako, tumaasa siya na ako ang susunod sa yapak niya. Kung ihinto na muna natin ang pagtanggap ng kontrata? Hindi, kailangan ko makabayad sa pagkakautang ni Daddy kaya hindi tayo pwedeng tumigil, Mika. Makakayanan ko din ang lahat ng pinagdaraanan ko ngayon. Nang sabihin sa akin ni Daddy na sumama ako sa mga taong sumundo sa akin kahapon, kinabahan talaga ako. Ngunit hindi ko inasahan na talagang ako ang gagawin niyang kapalit ng kanyang pagkakautang. Sa huli ay bumuntong hininga ko. Inalis ko muna sa isipan ko si Wade. Nang magtanghalian, nakatanggap ako ng tawag mula kay David kaya kahit papaano, napawi ang aking mga problema. Inaalagaan mo ba ang sarili mo dyan? Lalo siyang gumwapot, naging bulky ang katawan niya, ngunit higit yata na mas macho si Wade. Naipit ko ang labi ko nang sumingit na naman sa isipan ko ang mukha ni Wade. May bumabagabag ba sa'yo? Wala tsaka walang dahilan para pabayaan ko ang sarili ko, lalo at malapit ka nang umuwi. Oo naman, gusto ko na din na mayakap ka. Oo sige na, ibababa ko na, may kailangan pa akong gawin. Mahal kita, David. Saad ko bago niya tuluyang patayin ng linya. Sa 2 taon na relasyon namin ni David, nasanay na yata ako na ganoon siya. Mabilis palagi na natatapos ang usapan namin kahit na hindi ko pa siya nakakamusta at kadalasan hindi ko maiwasang malungkot. Hay nako, kung ako sa iyo ikakain ko na lang yan. Ani Mika, siguro ay napansin niya ang aking pananahimik. Hindi ko na lamang siya kinibo. Ewan ko nga din ba kung bakit nagtagal pa ako sa relasyon namin ni David. Ngayong hindi niya naman ako nabibigyan ng oras. Palagi na lang ako nag-aantay sa oras niya. Mabilis na lumipas ang maghapon. Di ko nga alam kung may natapos ba ako. Pahatid kita? Kaya ko naman ang sarili ko, Mika. Sus, kaya ang sarili o may big time naman liligaw? Tama yan, kaysa naman nag-aantay ka kay David, no? Big time naman liligaw? Anong ibig mong sabihin? May mamahaling kotse sa labas. Parang kinikilig na Anya, kaya napasilip ako at naroon nga ang Mercedes-Benz na hindi ko maintindihan kung kanino. Wala pang 10 segundo na nakatingin ako sa labas nang mag-ring ang aking cellphone. Hello? I need you. Samahan mo ko. May pupuntahan tayo. Wika ni Wade. Mika, mauna na ako. Tsaka ako nagmamadaling lumabas. Mula sa kotse ay may lalaki nakaitim at mukhang nag-aantay sa akin. Ipinagbukas niya ako ng pinto ng kotse. Pagpasok ko sa kotse, ay prenting nakaupo si Wade sa loob habang naka-crossleg at nakatanaw sa akin.
Kaka-out ko lang sa trabaho at halos walang pahinga. Pero wala ka namang ginawang maghapon kundi ang isipin ako. Kaya bakit ka napagod? Inisip kita? Ang lakas naman ng loob mo. Hindi ba? Lalo na ang katawan ko na nakita mo. Nalakihan ko siya ng mata pero hindi ako kumibo dahil alam kong haba lamang. Mayabang. Yun na lang ang naibulong ko. Ito ang suot ko maghapon. Alangan namang ito din ang isuot ko sa pupuntahan natin. Pabibilhan kita ng damit, huwag kang mag-alala. Hindi mo man lang ba ako paggagamitin ng tubig? Paano naman yung mga dapat kong hugasan? Nanggagalaiting saad ko sa kanya. Tinignan niya lang ako at maya-maya, ngumisi siya na para bang naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Kumakain ako ng sariwang. Kapag hindi ka tumigil, paduduguin ko yung ilong mo. Sorry na, sige na, umuwi na muna tayo. Hindi ako kumikibo habang nakasakay kami sa likod, habang siya nakikita kong nakatitig sa akin. Huwag mo kong tignan ng ganyan, hindi ko ikinatutuwa. Iniisip ko lang, kung pakasalan kaya kita. Maedad na din ako at kailangan ko na ng anak kaya hindi naman siguro masama yun, tama? May boyfriend nga ako. Hindi mo ba naiintindihan yun? Naiintindihan? Wala naman siya sa tabi mo, hindi ba? Tulad ngayon, malungkot ka. Napakurap ako. Gusto ko siyang tanungin kung binabantayan niya ba ako maghapon, kaya pati yun ay nalaman niya. Pero hindi ko na nais sa tinig pa iyon dahil naroon na pala kami sa kanyang mansyon. Sumunod ka. Anya kaya ganun na lamang ang ginawa ko. Pumasok kami sa isang bagong kwarto. Naupo siya sa sofa na nag-iisa doon. Maraming mga bagong damit dyan sa closet. Aniya sa akin. Dumiretso ako sa bathroom para mag-half bath. Paglabas ko ay nandoon pa din si Wade. Mabuti na lamang ay roba ang sinuot ko at hindi tuwalya para balutan ang katawan ko. Nakaupo. Inosenteng anya na parang sinasabi niyang tama namang nandun siya. Magbihis ako, hindi ba? Oo nga, bakit? Kailangan ba ako maghubad sa'yo? Diyan ka lang. Kaya ko magbihis mag-isa. Lumabas ka na nga. Tandaan mo, ako ang master mo, kaya wala kang karapatan na utus-utusan mo ko. Oo nga't may kasunduan tayo pero wala ka pa rin karapatan sa katawan ko, no? Sige lang, tratuhin mo kung ganyan. Oras na nahulog ka sa akin, kalilimutan ko yung karapatan na pinaglalaban mo sa akin. Naglagay ako ng kaunting makeup hanggang sa madinig ko ang pagbukas ng pintuan. Tapos ka na? Siguro nainip na kakaintay sa akin. Saan ba ang punta natin? Sa isang subastahan. Anya, hindi ko alam kung anong eksaktong lugar na iyon. Pero bilihan niyo ng mga luxury item o di kaya naman ay mga rare kasama na ang mga kababaihan na kadalasang binibili ng mga taong hayok sa makamundong gawain para pagparausan. Ibibenta mo ako doon? Tingin mo may bibili sa'yo? Hindi ka naman ganun ka-sexy. Nakakainis. Oo at hindi lang naman ang inaantay kong isagot niya. Pagdating namin sa napakataas na building ay puno talaga ng mga sasakyan ang napakalawak na parking. May mangilan-ngilan pang mga tao sa labas ng building at karamihan sa kanila mga maimpluwensyang tao. Pagbaba namin, inalok ni Wade ang braso niya sa akin kaya kahit labag sa puso ko, humawak ako doon. Mr. Alorca, agaw pansin ng matandang lalaki sa amin. It's a pleasure to meet you. Anito pa tsaka inalok ang kamay kay Wade. Tinignan lang ni Wade ang kamay ng matanda. Habang nag-aantay ito sa gagawin ni Wade hanggang sa ang mata ng matanda ay napatingin sa akin. Mata sa malayo, huwag mong tignan ang babae ko. Kinatutuwa ko din na makita ka dito. Let's go. Anyaya sa akin ni Wade. Napatulala ako. Bakit natakot ang matandang yun kay Wade? Samantalang ako, ganun-ganun na lamang kung bardaguli ng lalaking to. Halata na kilalang tao si Wade sa dami ng mga pumapansin sa kanya. At nagbibigay ng special treatment. This is the last auction item. Wika ng nasa harap. 500,000. Nakuha ang atensyon ko ng lalaki na medyo bata-bata pa na naroon sa entablado. Kasama ang isang babae na siyang pinipresyuhan ng 500,000. Ganun lang siya kamura? Tinignan ako ni Wade. Kung ikaw ang mapupunta dyan baka hanggang 10,000 ka lang kaya wag kang maingay. Anong sabi mo? Sa ganda kong to, 10,000 lang ako. Nanlaki ang mata na saad ko pero tinignan ako ni Wade na mingisi sa kanyang labi. Ang tanong, ibibenta ba kita?
Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila dahil iba ka. Always remember that. Aniya pa at saka itinuon ang kanyang mata sa stage. Sa bahay ka na tumuloy. Habang pauwi kami ay wika ni Wade. Hindi na, baka nag-aantay din si Daddy sa akin. Baka? Ibig sabihin hindi din sure. Nakainom ang daddy mo kaya hindi ka din niya maaasikaso sa bahay. Mukhang hindi din naman ako mananalo sa kanya kaya pumayag na din ako. Pagpasok namin, hinatid niya ako sa kwartong pinagbihisan ko kanina. Pasado 1:00 na din noon. Good night, Aryan. Anya bago isara ang pinto. Hindi ko alam kung anong mayroon sa babaeng yun at hinahayaan mo lang siyang basta ka na lamang tratuhin ng ganyan. Sir Wade, alam mo kung anong katayuan mo. Enough, Silver. Alam ko ang ginagawa ko. Ito ba ang paraan ng pagganti ninyo sa kapatid ninyo? Dinig na dinig ko ang usapan nila mula sa labas pero wala nang sumunod sa usapan nilang yun. Inikot ko ang aking mata sa magandang kwarto. Wade, alor ka? Yun ang huli kong nasabi bago ako yayain ng antok. Kung gaano ako kabilis na nakatulog, ganoon din ako kabilis na nagising. Siguro ay dahil sa mahimbing ang tulog ko kagabi. Pupungas-pungas ako dahil sa liwanag na nagmumula sa labas. Bahagyapang nanibago ang paningin ko. Ngunit kaagad akong natauhan nang makita ko si Wade na nakaupo sa sofa. Naka-cross legs at nakatingin sa akin. Good morning. Bakit ka nandito? Wala pa akong toothbrush o kahit hilamos man lang. Kailangan mo ng kasama. Bakit ka nandito? Lumabas ka na. Bahay ko naman to kaya wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Mabilis kong tinapos ang pag-aasikaso ko sa sarili ko para hindi na siya pag-antayin ng matagal. Paglabas ko sa kwarto ko ay naroon sa labas si Wade at nag-aantay. Anong? Tatanungin mo na naman ako kung anong ginagawa ko dito. Tara na, nagpahanda ako ng breakfast mo. 2 lang ba tayong kakain yan? Bakit, maiimbitahan ka pa ba? Tanong niya na sinamaan ko ng tingin. Nandiyan naman ang mga kasambahay para umubos niyan. Sa wakas ay nakakuha din ako ng matinong sagot sa kanya. Huwag mo na nga pala akong ipahatid, kaya ko namang mag-commute. May lalakarin din ako. Bakit pala nagko-commute ka? Bakit hindi ka mag-drive ng sarili mong kotse? Kasi mula nang malulong si Daddy sa sugal, wala nang halos matira sa amin. Hindi ako makabili sa dami ng binabayaran kong utang ni Daddy. Pagkasagot ko noon, hindi na siya kumibo pa. Siguro ay naging busy na. Matapos kasi naming kumain, hindi niya na ako naihatid sa labas. Kung sa bagay, bakit nga ba ako nag-e-expect na maihatid niya pa ako? Kahit papaano ay nagbago ang tingin ko kay Wade. Hindi na ganoon kasama mula na makasabay ko siyang kumain. Oh, iba na naman ang trip mo. Anime ka sa akin. Umingiti-ngiti kang mag-isa dyan. Binasted mo siguro yung mayaman no. Palibhasa kasi parating na si David. Biro niya pa sa akin kaya napangiti ako. Tapos na ang lahat ng mga design na hiningi niya sa akin. Yung mga bago na lamang ang natira. Naglagay ako ng heavy makeup para kay David. Nagpaalam na ako kay Mika na susundo ako kay David mamayang makapananghali. Sa tagal na naging LDR kami, sa wakas ay makakasama ko na siya, Mika. Masaya ako para sa'yo. Ani Mika tsaka inipit ang buhok sa aking tenga. Ang mabuti pa mag-retouch ka na. Nang sumapit ang 11:30 ay nagpaalam na din ako kay Mika. Baka kailangan mo ng driver. Nagulat ako nang makita ko si Wade sa labas ng building namin. Bland ang buhok niya. Nakakoat pa nga siya ng long sleeve, mukhang kauuwi lang. Hindi pwede, magkukommute na lang ako. Hindi ko maaaring sabihin na parating si David dahil baka lalo niya akong kulitin. Magkukommute na lang ako, Wade. Lumungkot ang mukha niya pero maya-maya, tipid din ang umiti. Sayang naman, ko pa naman ang una kong pinuntahan. O siya, enjoy. Para akong kinain ng guilt. Ako pa ang inuna niyang dalawin imbis na magpahinga. Pero kaagad kong pinilig ang aking ulo. Dapat si David lang ang nasa isip ko at wala nang iba. Naglakad na ako't humarang ng taxi. Kalahating oras din ang tinagal ng biyahe ko bago ako makarating sa airport. Ang puso ko ay puno ng pagkasabik habang nag-aabang kay David. Hindi ko sinabi sa kanya na mag-aantay ako dahil gusto ko siyang sorpresahin. Pero ako yata ang nasurpresa nang makita kong naglalakad siya kasama ang payat na babae na kulay pula ang buhok. David! Sabay silang napatingin ng babae.
Nakita ko ang kaunting gulat sa mukha niya, pero nilapitan pa din niya ako. Aryan, what are you doing here? Nakangiting anya tsaka ako niyakap. Pero bakit ganun? Hindi ko pa din maramdaman ng saya. Inaasahan ko kasi na masaya siyang makikita niya ako, pero iba ang bungad niya sa akin. Nandito ko para sana sunduin ka. This is Claudia. Siya ang naging assistant ko sa Paris. Inalok sa akin ng Claudia ang kamay niya, tinanggap ko naman yun. Ako si Aryan. Sagot ko habang pinagmamasdan ko ang babae. Gusto mo bang kumain? Ipagluluto kita sa unit mo. Saad ko sa kanya nang sumakay kami sa kanyang kotse. Kung pwede sana, magpapahinga muna ako sa unit ko. Pwede naman ako mag-stay sa unit mo. Gusto ko makasama ka. Naglalambing na saad ko. Natanaw ko ang makahulugang tingin na nila ni Claudia, kaya naman napahinto ko. Oo naman, you can stay there. Wala pa akong masyadong tulog. After kasi ng last project namin doon, ay nagaya na ako kay Claudia na umuwi. Talaga? Si Claudia? Taga saan siya? Hindi mo kasi sa akin ikwento ang tungkol sa kanya. Dito pa lang ay empleyado ko na siya at siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng employee ko. Dito na lang ako, Sir David. Salamat po sa paghatid. Ani Claudia, tipid na umiti si David sa kanya. Naging tahimik na ang biyahe namin ni David hanggang sa makarating kami sa kanyang unit. Nasabi mo sa akin na magtatagal ka na ngayon dito. Maipapakilala mo na ba ako kay tita? Oo, pero sa ngayon gusto ko munang makapagpahinga. Pagdating namin sa unit niya, ibinagsak niya ang kanyang katawan sa sofa na naroon. Ipagluluto kita para paggising mo may kakainin ka. Dito ka muna hanggang sa makatulog ako. Wala bang gumugulo sa'yo o nangungulit man lang? Anya sa akin at si Wade kaagad ang pumasok sa aking isipan. Alam kong kasalanan iyon pero hindi ko napigil. Patawarin mo ko, David. Saad ko sa kanya nang siya ay makatulog. Inayos ko ang pagkakahiga niya tsaka ako siya nilagyan ng kumot. Nagsimula na din ako magtingin ng pwedeng lutuin para sa paggising niya. Isang squash, soup at beef steak ang niluto ko para kay David. Maya-maya nagring ang aking cellphone. Mula ang tawag kay Wade. Anong kailangan mo? Nag-e-enjoy ka man lang ba dyan? Sana hindi ako sumagi sa isip mo dahil kailangan mo ng kabahan kapag napapadalas na yan. Ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi no. Bakit ka naman sasagi sa isipan ko? Mabuti kung ganun. Mukhang okay ka pa naman kaya sige na enjoy. Ay ano ba to? Naibulong ko. Bumalik ako kay David at pinagmasdan ang taimtim niyang pagkakatulog. Nahiga ako sa tabi niya hanggang sa yayain ako ng antok. Kinagabihan na kinailangan ko na ding magpaalam sa kanya para din makapagpahinga ng maayos. Nagkasabay naman kami maghapunan kaya sapat na iyon para sa akin. Sorry kung hindi kita masyadong naaasikaso. Pagod kasi talaga ako. Okay lang, bibisitahin na lang kita ulit bukas. Good night, David. Naglakad ako palabas. Wala akong makitang nagdaraang mga sasakyan kaya minabuti ko na lamang nalakarin sana hanggang sa makarating ng highway. Pero hindi pa ako gaanong nakakalayo sa unit ni David nang mamataan ko ang pulang kotse na nakahinto sa di kalayuan. May pamilyar na figura ng lalaki na nakasandal doon hanggang sa makita ko si Wade. Anong ginagawa mo dito? Nagmamadali kong binuksan ang pinto ng kotse niya tsaka ako pumasok. Nakita kong umirap siya tsaka pumasok din. Medyo kumakapal ka na. Hindi naman kita pinapapasok ha. Bakit ka sumakay? Kung may makakita sa atin, alam mo naman na malapit dito yung unit ng boyfriend ko. Natigilan ako matapos kong aksidenteng masabi ang tungkol kay David, pero nginisihan niya ako. Yung makakakita sa atin, siya ang may ginagawang kalokohan. Iniisip niya na tulad ng ginagawa niya ay may gagawin ka din. Kahit nakatutok ang atensyon ko kay Wade, hindi nakaligtas sa akin ang pamilyar na babae na parang si Claudia. Nilingon ko pa iyon habang nakasakay sa single na motor. Naka-helmet kasi kaya hindi ko gaano makita ang muka. Naputol lamang ang pag-iisip ko nang pitikin ni Wade ang noo ko. Lumilipad na naman ang isip mo. Kung nandyan ang boyfriend mo, bakit kanya hinahayaan na basta na lamang maglakad sa ganito kadelikadong lugar na nag-iisa? Pagod siya galing pa sa biyahe. Pag iba hindi pagod, ganun ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Maya-maya bababa na ako at mag-aantay ng taxi para hindi ka na rin maistorbo.
Ihahatid na kita. Ayoko, okay lang ako. Napasinghap ako nang hulihin ni Wade ang ibabang parte ng mukha ko at itinuon ito paharap sa kanya. Nasa ulo na ng inuupuan ko ang isang kamay niya. Ang init ng hininga niya ay nararamdaman ko din sa mukha ko. Tanda, nakakaunti lang ang pagitan namin. Akin ka na lang. Wade, ano bang sinasabi mo? Malapit na ang sahod ko at matutulakan na kita sa utang ni Daddy. Kakalimutan ko ang utang ng Daddy mo, basta sa akin ka na lang. Tatratuhin kita bilang isang reyna. Wade, may boyfriend na ako. Oo nga pala, sorry. Anya tsaka umayos ng upo. Inilayo niya sa akin ang paningin niya. Ilang beses ko ding nadinig ang sunod-sunod niyang paghinga. Ipahahatid na lang kita. Nanahimik ako sa loob ng kotse habang siya nakasandal lang mula sa labas. Maya-maya pa ay may panibagong kotse na dumating. Dalawa ang bumaba doon at sa pagkakatanda ko, si Silver ang isa. Ako na ang maghahatid sa'yo. Anong nangyari kay Sir? May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Sa pulsa pagkabata, hindi naramdaman ni Sir ang salitang pagmamahal magmula nang mamatay si Madam. Isa ako sa nakasama niya mula sa mapait na nakaraan niya. Kaya kung maaari, ayoko masaktan si Sir Wade. Tama na ang sakit na naidulot ng mga taong umagaw sa dapat na pagmamahal na mayroon siya. Umagaw? Mayaman at maimpluwensyang tao si Wade base sa kwento ni Daddy. Kaya nga napakasama ng tingin ko sa kanya noon. Nung mga panahon na hindi ko pa siya kilala. Kala ko nga isa siyang matanda na ganid at walang konsensya. Ayokong manguna kay Sir. Gusto kong malaman mo yun sa kanya. Basta ang mahalaga ay malaman mong hindi kasing saya ang naging buhay ni Sir Wade. Tulad ng inaasahan mo. Pag-uwi ko sa bahay, inabutan ko si Daddy na tulog sa sofa. Nag-inom na naman ang Daddy mo. Hindi ko na din alam ang gagawin ko, anak. Ani Mami paglabas sa kwarto. Hindi ka ba pinahihirapan doon sa pinagsanlaan ng Daddy mo? Eh kung ako na lang kaya ang humalili sa'yo, hindi ba at kasambahay lang naman ang gusto niya? Hindi na po, kaya ko naman Mami. Tsaka mabait naman po si Wade. Eh si David, hindi ba siya dadalaw dito? Namimiss ko na din ang batang yon. Kadadating lang din po kasi niya, Ma'am. Pasasaan ba't dadalaw din yun? Kinaumagahan ay maaga na naman akong gumising para pumasok sa trabaho. Oh, bakit ang aga nyo naman pong gumising? Asan po si Daddy? Umalis at nakipag-usap doon sa pinagkakautangan niya. Kay Wade po? Napahinto ang mata ko sa kusina namin nang mapansin ang napakaraming grocery. Saan po galing ang mga yan? May binatang nagdala niyan dito. Nandoon sa labas at ihahatid ka din niya yata sa trabaho. Sabi niya boss mo daw. Pinapapasok ko ayaw naman. Nagmadali akong lumabas. Ibang kulay naman ang kotse ang nasa labas. Pero alam kong si Wade yun. Hindi nga pala siya kilala ni Mami. Bakit ka nandito? Wala bang good morning man lang? Naalala ko na naman ang sinabi ni Silver. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, nakatago ang matinding lungkot mula sa kanyang nakaraan. Ngumiti ako tsaka ako sumakay sa kanyang kotse. Ihahatid mo naman ako, di ba? Tara na. Bakas ang pagtataka sa mukha niya. Anong nangyari? Bakit parang excited kang ihatid kita? Tama ka sa sinabi mo kagabi. Hindi ko kailangan mag-alala dahil alam naman natin na magkaibigan lang tayo. At walang espesyal na nararamdaman para sa isa't isa, hindi ba? Sinong may sabi sa'yo na kaibigan kita? Gaano ka kasigurado na wala akong espesyal na nararamdaman para sa'yo? Ikinatigil ko iyon. Inilagay niya sa kamay ko ang susi. Drive me. Yung nakakabaliw. Aniya tsaka bumaba at umikot para makipagpalit ng upuan. Pumunta ako sa driver's seat. Nang makaupo siya at tsaka ako pinaandar ang kotse. Tahimik lang siya at naka-cross arms. Yung mga groceries, sa'yo ba galing yun? Oo. Salamat. Ngayon na ang sahod ko, magbabayad ako kahit kaunti. Ibili mo ang gusto mo. Kalimutan mo na ang tungkol sa utang ng Daddy mo. Pero bakit? Dahil sa'yo. O baka hindi pa sapat na dahilan yun sa'yo. Malapit na tayo. Yun na lang ang nasabi ko sa kanya. Hindi nagbago ang reaksyon niya hanggang sa makarating kami sa building. Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba kaya ganoon din ang ginawa ko. Salamat, heto na ang susi. Bigay ko yan sa'yo kaysa palagi kang naglalakad sa gitna ng daan.
Aniya tsaka tumalima, ngunit kapwa natigilan ako nang makita namin si David na nasa likuran pala namin. Binalot ako ng kaba. David? Wala kang dapat na ipaliwanag. Pumasok ka na sa loob. Matigas na ani Wade sa akin kahit na puno ako ng kaba. Bakit kayo magkasama? Ani David sa akin habang makahulog ang nakatingin. Ako ang lumapit sa kanya kaya hindi mo siya kailangang tratuhin ng ganyan. Ani Wade at hindi ko alam na magkakilala pala sila base sa kanilang pag-uusap. Talaga nga namang ang lakas ng loob mong sabihin yan. Anong kailangan mo sa girlfriend ko? Bakit? Takot ka bang gawin sa'yo mga bagay na ginagawa mo? Makahulog ang Ani Wade. Nakita ko kaagad ang pagkatigil sa kanya. Pumasok ka na sa loob, Aryan. Mamaya tayo mag-uusap. Bagaman puno ng pag-aalala, sumunod pa din ako. Pumasok ako sa loob. Hindi maganda kung dito pa tayo gagawa ng iskandalo. Lugi na nga siya sa'yo. Pati ba naman sa trabaho niya? Nanakawin mo pa ang dignidad niya? Naglakad-lakad ako habang nakasunod siya hanggang sa makarating kami sa bakanting lote. Talaga bang wala kang balak na tigilan ako? Ani David, hanggang dito balak mong sirain ang buhay ko. Lumayo ka sa girlfriend ko. Sirain? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang mga bagay na yan? Kung may nagrereklamo dito, hindi ba dapat ako yun? Sa pulpa lamang ng buhay ko, ikaw na ang nanira sa akin. Pinapalayo mo ko sa kanya para hindi niya malaman ang kalukuhang pinaggagawa mo. Stop it! Wala kang alam kaya wag kang magmarunong. Pwes wala ka ding alam kaya hindi mo ko pwedeng basta na lamang paiwasin kay Aryan. Kung ganoon talaga ang gusto mo, bayaran mo yung utang ng daddy niya sa akin. 10 milyon. Barya lang sa iyo yun, hindi ba? 10 milyon? At bakit nakasama ang girlfriend ko sa kalukuhan ng daddy niya? Dahil ibinayad siya sa akin ng daddy niya. Ngayon sabihin mo sa akin kung sa ating dalawa, sino ang mas may karapatan? Huwag na huwag mo kong bibigyan ng pagkakataon na makuha ko siya sa'yo. Dahil pag nangyari yun, sisiguruhin kong hindi na ikaw mananalo. Saad ko tsaka akmang tatalikuran na siya nang hawiin niya ako paharap sa kanya. Kasabay noon ng malakas na suntok niya sa gilid ng aking labi. Huwag mo kong pagbibintangan o tatakutin ng ganyan. Wala akong pakialam kung kapatid pa kita. Oo nga naman, wala akong karapatan na takutin ka kuya. Sana kuya ang tawag ko sa'yo kung kapatid din ang trato mo sa akin. Akmang hahawakan niya ang balikat ko ulit pero si Silver na ang pumigil noon para sa akin. Huwag mong ipilit, kung hindi lang dahil kay Sir Wade matagal ka nang wala. Saad ni Silver sa kanya. Bakit nyo naman po kasi hinayaan na masuntok kayo ni Sir David? Bukod din wala naman na siyang magagawa sa akin. Alam kong mula nang ipanganak kami, talo na siya kaya tanging ang pananakit lang sa akin ang kaya niyang gawin. Paghatid mo sa akin bumalik ka sa building na pinagtatrabahuhan ni Aryan. I-check mo siya kung anong gagawin ni David sa kanya. Bakit ba inaalala niyo pa ang babaeng yun? Gusto ko na yata siya, Silver. Wala akong balak na agawin si Aryan sa kanya dahil alam kong kusa siyang lalapit sa akin. Wika ko't hindi na sumagot pa si Silver hanggang sa makauwi kami sa bahay. Nasa sofa ako noon na nakaupo. Iniisip ko kung anong gagawin ni David kay Aryan. Ayokong isipin niya na pinagtataksilan siya nito. Kaagad na naputol ang pag-iisip ko. Nakuha ang atensyon ko ng phone ko nang ito ay mag-ring. Hello? Kaagad na saad ko nang makita ko ang pangalan ni Aryan sa caller. Kamusta ka? Sinaktan ka ba ni David? Nag-aalala ka sa akin oh. Hindi ikaw humaharot ka pa kasi. Alalahanin mo nga ang lagay mo. Naiinis na aniya habang ako'y napangiti. Pakiramdam ko, nakikita ko siyang nakasimangot at inis na inis sa akin. Okay lang ako, wag mo kong intindihin. Kaunting pasalang ang natamo ko. Hindi naman kalakasan ng suntok niya. Sinuntok ka niya? Pasensya ka na. Kasalanan ko to. Sana pala hindi na ako pumayag na sumabay sa'yo. Ako ang sumabay sa'yo. Nakapangalan ng kotse na yan sa'yo kaya ako ang sumabay. Tsaka okay lang ako, ano ka ba? Magtrabaho ka na dyan. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya dahil baka lalo lang siyang mag-alala. Nahiga ako sa sofa na may ngiti sa aking mga labi. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Naramdaman ko ang pangungunot ng aking noo kasabay ng pagniwi ko habang nararamdaman ng hapdi sa aking labi. Para bang may kung anong dumadampi doon na nagdudulot ng kirot. Nang masiguro kong may gumagalaw sa tabi ko,
Kaagad kong dinampot ang braso noon, kasabay ng pagmulat ng mata ko. Nakita ko sa tabi ko si Aryan habang hawak ang bulak sa kamay niya na may alkohol. Anong ginagawa mo? Ginagamot ka. Sabi mo hindi malala, sabog nga tong labi mo. Hindi, okay lang talaga ako. Sanay na ako sa mga ganito. Gasgas nga lang to eh. Saad ko habang nakatitig sa mukha niya. Dahan-dahan lang dito po masakit. Hinahawakan ko ang kamay niya para igiya ang kamay niya kung saang banda ang sinasabi ko. Pero ang totoo, naglalambing lang ako sa kanya. Napapabilis ng babaeng ito ang tibok ng aking puso. Sandali nga, sabi mo okay ka lang tapos sumaarte ka ng ganyan. Aniya sa akin tsaka binawi ang kamay niya. Diniinan niya ng husto ang bulak sa labi ko na ikinangiwi ko ng husto. O di ba masakit? Ano ba kasi ang sinabi mo sa kanya, bakit kanya sinuntok? Wala, naiinis lang yun dahil mas gwapo ko sa kanya no. Tumayo ako tsaka nag-inat. Puntahan mo na siya, baka namimiss ka na nun. Kakausapin ko siya Wade, dadalhan ko din ng hapunan. Tumayo ako takmang aalis pero agad niyang hinawakan ng aking pulsuhan. Dito ka lang, baka kasi ikaw na naman ang masaktan niya. Hindi naman siguro gagawin ni David sa akin yun. Tawagan mo na lamang ako kung may kailangan ka, sige na, magpahinga ka na. Saad niya sa akin kaya wala ako nagawa kundi pakawalan ng kamay niya. Alam kong iniisip lang ako ni Wade, kaya niya ako pinipigil. Pero hindi ko pa kasi nakukuha ang magandang sagot kay David dahil mainit pa ang ulo niya. Sumakay ako sa kotse na bigay sa akin ni Wade at nag-drive papunta sa unit ni David. Sabi ka kong umorder ng pizza sa isang sikat na fast food chain at burger na din. Late na kaya gagabihin na kung magluluto pa ako. Pagdating ko sa building kung saan naroon si David, bahagya akong hinarang ng gwardya. Saan po kayo ma'am? Kay David Ortega po. Sige po ma'am, may bisita din po kasi siya. Sabi niya po wag mo nang tumanggap ng bisita. Pero dahil kakilala ko naman po kayo, papapasukin ko na po kayo. Hindi nabawasan ang pagkasabik ko na makita si David at mayaya siyang kumain. Naglakad ako papasok hanggang sa marating ko ang room niya. Bahagyang nakabukas ang pinto noon kaya hindi na ako kumatok pa. Iniwan ko sa mesa ang mga dala ko tsaka ako naglakad papasok sa kwarto niya. Hanggang sa makita ko ang madilim na loob noon, ngunit may 2 tao na malinaw kong nakilala at napapanood sa kamunduhang ginagawa nila. Parang nanuyo ang lalamunan ko't hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko. Hindi ito maaari. David, Claudia. Pabulong na saad ko, akmang sisigaw ako para pigilan sila. Ngunit hindi ko naisatinig iyon matapos may pumigil sa bibig ko kasabay ng pagtulo ng aking luha. Pagtingin ko, si Wade ang naroon. Hinawakan niya ang pulsuhan ko tsaka niya ako hinila palabas sa unit ni David. Bakit ka nandito? Sinusundo kita. Ngumiti siya tsaka pinunasan ng aking luha. Tinakpan niya ng kanyang kamay ang aking tenga. Kung mahal mo siya, hahayaan kitang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan pero wag mo na sa aking ipapakita ang pagluha mo dahil kahit nakapatid ko siya, handa kong kalimutan yun mabawi ka lang sa kanya. Kapatid? Kwentuhan tayo sa bahay kaysa naman nagmumukmuk ka dyan. Saad niya tsaka niya pinitik ang noo ko. Aaminin kong bahagyang naaliw ni Wade ang puso ko para hindi ko maramdaman ng sakit. Ipinagbukas niya ako ng pinto. Sa totoo lang ay kay Wade ko lamang naranasan ang ganitong treatment. Nakakalungkot lang dahil yung sarili kong boyfriend hindi man lang ako pansin. Nag-usap kami ng daddy mo. Sabi ko wag na niyang bayaran ang utang niya sa akin, kalimutan niya na yun. Pero bakit? Alam mo naman na hindi biro ang halaga ng utang ni daddy sa'yo. Sinabi ko na, lahat ng ginagawa ko ay dahil sa'yo. Kapag ayaw na ni David sa'yo, wag kang iiyak. Palagi mong tatandaan na may isang Wade na nag-aantay para sa'yo. Pumasok si David sa isip ko, ang kaibahan nila ni Wade. Bakit hindi ko siya maagang nakilala? Pagdating sa bahay, matyagang nag-aantay si Silver kay Wade. Kung loyalty lang ang pag-uusapan, siya na yata ang pinaka-loyal na nakilala ko. Hindi na ganun kalala ang pagtataka na magkapatid sila ni David dahil minsan na din namang nabanggit ni Silver ang maliit na clue sa pagitan nila ni Wade. Nag-aalala ko sa inyo, sir. Ani Silver pero ngumiti lang si Wade. Umuwi ka na, okay lang ako. Hindi naman ako lalabas. Dito ka na magpalipas ng gabi. Anya sa akin ng lumingon. Yumuko si Silver
at tumulak na palabas. Iginiya ko ni Wade sa minibar at naglagay ng 2 maliit na baso at isang bote ng alak. Umiinom ka ba? Konti lang. Nagtataka ka kung bakit hindi kami magkamuka. First wife ni Daddy ang nanay ko. Kaya lang hindi daw sila magkaanak. Kahit na 3 taon na silang nagsasama ni Mommy. Nakilala naman ni Daddy si Tita Rosel, ang mami ni David. Isa siyang waitress at pinipilahan ng kalalakihan. Nagkagusto si Daddy kay Tita Rosel. At kahit pa alam niyang may pamilya na si Daddy, tumuloy pa din siya dahil nga sa may kaya ang tatay ko. At doon na nga nabuo si David. 1 taon na si David nang nalaman iyon ni Mommy. At bilang first wife, umaasa siya na pipiliin siya ni Daddy. Pero he chose to leave my mom over Tita Rosel without knowing na buntis na sa akin si Mommy. Oo, hindi namin kasalanan ni David ang mga nangyari. Pero till now, sinisisi niya pa din ako sa pagkamatay ng mami niya. Akala niya kasi ay sa kanila ipamamana ni Daddy ang lahat ng properties nito. Kaya kung saan-saan daw nangutang si Tita Rosel nang magkasakit si Daddy. Nabaon sila sa utang dahil 20% lang ng properties ni Daddy ang binigay sa kanila bilang pagbawi sa kasalanan niya kay Mommy. Yung paglapit mo sa akin, sinadya mo ba yun para magantihan si Wade? Kahit na ganoon ang ginawa sa akin ni Daddy at ni David, kahit kailan, hindi ko naisip na gawan sila ng masama. Aksidente at nagkataon ng lahat, Aryan. Bakit mo ko sinundan? Alam mo ba na may relasyon si David at Claudia? Imposible na hindi mo sila pinakikibalitaan. Hindi naman siguro lahat kailangan kong sagutin. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga, dapat na hindi pang hinayangan. Kung unfair ang mundo, gawin mo tong fair pagdating sa'yo. Ibigay mo ang binibigay din nila sa'yo at ipagdamot ang bagay na minsan mo lang ding nararanasan. Tulad ng pagtrato sa iyo ng tama. Kanina hindi ko alam ang gagawin ko. Parang gusto ko na lamang maupo sa isang sulok at umiyak. Pero nang makita kita, lumakas ang loob ko, Wade. Masaya ako kung gano'n. Cheers. Alok niya sa basong hawak. Tinanggap ko naman yun. Iinumin ko na sana iyong nasa baso pero pinigil ni Wade ang kamay ko. Ako na. Sana makayanan ko siyang harapin at pakitunguhan ng maayos. Balak mo pa din siyang tanggapin. Mahal ko siya pero hindi naman ibig sabihin noon kalilimutan ko na ang sarili ko. Nagulat ako nang guluhin niya ang buhok ko. Masaya ako ulit para sa'yo. Hindi ko naman sinabi dahil aalis ako ng bansa bukas. Pero malay mo ako na pala ang laman niyan. Tinuro ng uso niya ang dibdib ko tsaka siya tumawa. Just kidding. Ganda mo talaga, nakakainis ka. Namula ang pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong malito. Ang tumibok ang puso ko sa lalaking kapatid ng boyfriend ko. Naramdaman ko ang ulo niya na bumagsak sa aking balikat. Okay ka lang ba kung dito lang ako? Sige lang. Nahihiyang tugon ko. Siguro ay nasa 15 minutos na kaming nasa ganoong posisyon nang dumukdok siya sa pinagpapatungan ng baso namin kanina at tinignan ako habang nakatagilid ang kanyang ulo. Mamimiss ko ang lahat sa'yo. May lalakarin ako sa ibang bansa. Sabihin mo lang na wag akong tumuloy, gagawin ko. Pero business mo yun, kaya bakit ko gagawin? Kinuha ko ang baso na may lamang alak at ininom iyon para mawala ang awkwardness sa pagitan namin. Napangiwi ako sa pait nun. Okay ka lang? Bakit mo naman kasi in-straight? Napapikitang matakot hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nang magising ako, ay maliwanag na sikat ng umaga ang bumungad sa akin. Lilinga-linga ako pero halata naman na mag-isa lang ako dito sa loob ng kwarto. Mula sa paahan ko, nakita ko ang papel at bulaklak kaya hinila ko ang kumot na pinagpapatungan noon para makuha ko ang papel at mabasa. Mula kay Wade ang sulat. Malamang nawala na ako sa bahay pag nagising ka na. Sana mahintay mo ang pinakagwapong bilyonaryo na nagkakagusto sa'yo. Maya-maya pa ay pumasok ang isang kasambahay. Ma'am Aryan, nakagayak na po ang breakfast. Nasa labas na din po ang driver na maghahatid sa inyo sa trabaho. Sige. Sandali akong nag-almusal kahit hindi ako kumakain sa umaga. Mawawala ng matagal-tagal si Sir. Baka sa susunod na buwan pa ang balik niya. Anang driver ng aking kotse. Ibinilin po ni Sir na ipag-drive ko po kayo. Kaya wag po sana kayong magtataka. Kaya ko naman po. Hindi niyo na ako kailangan pang ihatid.
Ako naman po ang pagagalitan ni Sir kapag hindi kayo nagpahatid. Kakamot-kamot na aniya sa akin. Hindi na ako kumibo matapos ng kanyang sinabi hanggang sa tumawag sa akin si David. Bakit hindi ka nag-message sa akin ng magdamag? Nag-aantay ako sa iyo, nag-alala pa ako. Okay lang naman ako, pasensya ka na. Aantayin kita sa harap ng office, okay? Aniya tsaka pinatay ang linya. Hindi ko alam kung saan ko sisimula ng usapan namin o kung paano ko siyang kakausapin kapag nagkita kami mamaya. Nag-abot-abot na ang kaba ng puso ko nang huminto na sa building ang kotse. Tulad ng sinabi ni David, naroon nga siya at nag-aantay sa akin. Bumaba si Manong tsaka ako pinagbuksan ng pinto. Sir David, magandang araw po. Magalang na pagbati ni Manong. Magkasama pa din kayo? Hindi ka pa din tinitigilan ni Wade? Ani David sa akin tsaka tumingin sa matandang kasama ko. David, binigay siya ni Wade bilang driver ko. Please, mag-usap na lang tayo sa cafeteria malapit dito. Huwag si Manong Fred ang pagbuntunan mo ng galit mo. Habang naglalakad ako kasunod si David, tinawagan ko si Mika para ipaalam na malilate ako. Sandali nga, bakit ba parang ang lamig mo? Tanong ni David nang malapit na kami. Saad ko tsaka ko inalis ang kamay niya na nasa aking pulsuhan. Pag upo ko'y hindi nawala ang tingin niya sa akin. Sabihin mo nga, sa 2 taon na relasyon natin minsan ba hindi ako naging pangit sa paningin mo? Aryan, bakit mo naman naitanong yan? Bakit? Mali ba ako ng tanong sa'yo? Dapat ba nirekta ko na? Bagaman may kirot sa puso ko, pinili kong magpakatatag dahil alam kong wala si Wade para tulungan niya ako. Yung pizza at burger kagabi, na-enjoy mo ba? Pinadeliver ko yun. Aryan, bakit parang iba ang tono mo? Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? Ang galing ko, no? Sa sobrang galing ko, nauunawaan mo kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Bakit? Dahil kay Wade? Mahal mo na siya? Mahal mo na ba ang mga agaw na yun? Nanggagalaiting saad niya kaya naman malakas na sampal ang inabot niya sa akin. Sa lakas noon, itinago ko ang aking kamay dahil sa manhid. Ang kapal ng mukha mo. Sana nga mas nauna kong nakilala si Wade kaysa sa'yo. Aryan, ano ba? Diretsahin mo nga ako. Ako ba? Diniretsa mo? Naging totoo ka ba sa nararamdaman mo? Ang tagal kong nagtiis at nag-antay sa'yo pero ito pa din ang sinukli mo. At kung tatanungin mo ko, oo. Nakita ko ang lahat, David, kagabi. Hindi mo lang sinira ang relasyon natin. Pati ang pagkatao ko binaboy mo dahil sa ginawa mo. Bakit hindi mo na lang sa akin inamin na hindi mo na ako mahal? Bakit mo ko kailangang lukuhin? Mula sa mga oras na to, tapos na tayo. Nakasalubong ko si Claudia na mukhang sinundan si David pero inirapan ko lang siya at nilagpasan. Ano, masarap ang inahabol no? Ani Mika sa akin tsaka nilapag ang bouquet ng bulaklak sa aking mesa. 1 buwan ang makalipas mula ng huling pag-uusap namin ni David. Nanunuyo pa din siya sa akin at sinusubukang mangako na hindi niya nauulitin. Kaya lang ay biglang nagsara ang puso ko para sa kanya. Sana diniretso mo na to sa basurahan. Dinampot ko ang bulaklak. Alam ko kasing kay David na naman ang galing iyon at ayoko nang tumanggap ng kahit na ano sana sa kanya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maiwasan na mandiri. Wag! Animi ka sa akin kaya napalingon ako sa kanya. Iba yung nagmamay-ari ng bulaklak na yan. Nasa labas. Sumilip ako sa bintana ng opisina namin at nakita ko ang lalaking nakasandal sa sports car. Magka-cross ang paa niya habang nakatayo. Wade! Sabik akong nagtatakbo palabas hanggang sa makita ko siyang nakangiti. Long time no see. How are you? Nakatagilid pa ang kanyang ulo habang nakatingin sa akin. Dinamba ko siya ng yakap, dahilan para mapaatras siya ng bahagya dahil sa bigat ko. Mismo ko? Baka naman magselos ang boyfriend mo. Tumatawang Anya. Imposibleng hindi niya alam na matagal na kaming wala ni David. Libre mo ko ng coffee. Oo naman, kahit gaano pa kamahal yan basta ikaw. So wala na nga kayo ni David? Anya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano nang balita sa kanila ni Claudia. Salamat nga pala sa lahat, Wade. Lahat? Tulad ng? Lahat ng concern mo sa akin. Okay lang yan. Hindi ako nag-aantay ng kapalit. May manliligaw ka ba ngayon? Wala, hindi ako tumatanggap. Nakita ko ang bahagya niyang pananahimik. Iniintay kasi kita. Ako? Aniya na para bang biglang nabuhayan.
Oo, bakit naman ako? Unfair siguro sa part ni David kung sasabihin kong hindi ako gaanong nasaktan mula nang nawala siya. Nakakahiyamang sabihin, pero mas na-miss kita. Hindi naman siguro masama na mahalin kita, Wade, hindi ba? Just trust me. Aniya tsaka hinawakan ng kamay ko. Walang nakakaalam na kapatid ko si David, kaya walang masama kung mamahalin kita. Sigurado ka ba dito? Tanungin mo niya ng sarili mo dahil ako alam kung mahal kita. Hindi pa ako totally na handang pumasok sa isang relasyon. Pero alam kong may espesyal kang puwang sa puso ko. Hihintayin ko ang oras na masabi mong mahal mo din ako. Matapos naming magkape, ay nagpaalam na din si Wade dahil hindi pa daw siya nakakauwi sa kanila. Pumasok ka na sa loob. Dadalaw ako sa inyo at makikipagkwentuhan sa daddy mo. Inaantay kong makaalis ang kotse niya bago ako tumalikod na may ngiti sa aking mga labi. Sobrang laki ng impact sa buhay ko ang pagkukrus ng landas namin ni Wade. Mula nang sabihin niya kay daddy na kalimutan na ang mga utang namin sa kanya, ay doon na din nagbago ang pakikitungo ni daddy sa akin. Aryan, akala ko ay bumalik si Wade, pero unti-unting nawala ang ngiti sa labi ko nang makita ko si David. Pwede ba tayong mag-usap? Wala na ako naging balita sa kanya mula nang huli kaming mag-usap, kaya nanibago ko sa pagliit ng katawan niya. Oo naman, pero sa opisina ko na siguro. Nanguna ako hanggang sa makaakyat kami sa opisina. Siguro ay may ginawa si Mika kaya wala siya dun. Anong kailangan mo? Hiwalay na kami ni Claudia. Alam kong mali ang ginawa ko sa'yo at labis kong pinagsisisihan yun. Magsisi ka man, huli na. Hindi na ako babalik sa piling mo. Hindi pagkakamali ang nangyari sa inyo ni Claudia. Kapwa ginusto niyo yun. Sadyang mali lang ang panahon at pagkakataon. Huli na para pagsisihan. Alam ko naman yun. Hindi ko tinuloy ang relasyon namin dahil pagkakamali palagi ang sumasampal sa akin sa tuwing nakikita ko siya. Mali na sisihin mo ang taong walang ibang hiniling kundi ang pasayahin ka, David. Sana kahit sa huling pagkakataon huwag ka namang magmalinis. Hindi na ako makikipagtalo pa. Pumarito lang talaga ako para magpaalam sa'yo. Nawa ay mahalin mo si Wade dahil alam kong seryoso siya sa'yo. Mag-iingat ka palagi, Aryan. Aniya, kaya tumango ako. Ilang araw na din mula nang makabalik si Wade at madalas na din siyang bumibisita sa aking opisina. Kahit si Mika, tuwang-tuwa nga sa kanya. Basta makita kitang masaya, friend, hindi na ako kukontra sa love life mo. Kinikilig na Aniya matapos sabihin ni Wade kahapon na gusto niya nga ako. Mabait si Wade at alam kong secure na din ang future ko sa kanya. Pero hindi naman sapat na dahilan yun para basta na lamang siyang sagutin. Gusto kong mas makilala ko pa siya, Mika. Habang nakatingin sa kawalan ay saad ko. 5:00 na noon at nag-aantay na lamang kami ng oras. Marry me then. Sabay kaming napalingon ni Mika sa pinto kung saan naroon si Wade at nakasandal. Oh, may papa, Wade! Kinikilig na ani Mika kay Wade. Hay nako, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan sa'yo? Dadating din, antayin mo lang. Tara na. Anyaya sa akin ni Wade. Nagpaalam lang ako kay Mika bago ako sumama kay Wade. Hindi mo naman ako kailangang ihatid pa eh. Para saan yung kotse na binigay mo? Sa inyo ako maghahapunan with your parents. Parang biglaan naman yata. No, nakausap ko ng daddy mo. Actually, masaya nga siya na makakasalo ko sa hapunan. Hinawakan niya ang kamay ko. Okay lang bang gawin ko to? Saad niya sa akin na mula ang pisngi ko. Hanggang sa kotse, ipinagbukas niya ako ng pinto. Paano kang nakarating dito? Saad ko habang lilinga-linga. Nag-commute. Sinubukan ko lang, hassle din pala. Hindi kita masusolo. Pasok na. Lumabi ako. Maya-maya ay pumasok siya at hiningi ang susi sa akin. Mahal mo ba ako? Hindi ko na iwasang hindi magtanong sa kanya. Oo. Gusto mo, patunayan ko agad sa'yo. Maya-maya ay dumukot siya sa bulsa niya tsaka inilabas ang isang kahong itim. Handa akong pakasalan ka. Alam ko naman na hindi dito masusubok ang totoong pagmamahal. Pero alam ko sa sarili ko kung paano ko yun ipaparamdam sa'yo kahit pa taon ng bilangin. Nahihiya ko, Wade, sa totoo lang mula sa pagkakautang ng daddy ko. Kahit na may ganoon, hindi mo pa din ako tinrato ng hindi maganda. Natatakot akong suklian ang pagmamahal mo dahil baka mabigo ako. Hindi mangyayari yun. Yung pagkukulang mo hindi ko hahanapin. Ako na ang bahalang magpuno nun.
ani Wade, tsaka hininto ang kotse. Isinuot niya sa kamay ko ang singsing na kanyang hawak. Isinalikop niya ang isang kamay niya sa akin tsaka nagpatuloy sa pagmamaneho. Naipit ko na lamang ang aking labi. Pagdating namin sa bahay, mukhang nag-aabang na talaga sa amin sina Daddy. Naku, mabuti naman ay nakarating ka. Wika ni Daddy kaagad kay Wade. Siya na din mismo ang nagbukas ng pinto para kay Wade. Inalok pa ni Daddy ng shake hands si Wade. Tara, pumasok tayo. Naghanda na kami ng kaunting salo-salo. Sumunod kami ni Wade pero kinuha na naman ni Wade ang kamay ko at ikinulong sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagpasok namin sa bahay, nakagayak na ang mga pagkain sa mesa. Doon na kami dumiretso ni Wade. Ipinaghila niya ako ng upuan. Natrato niyo naman po ba ng maayos ang prinsesa ko habang wala ako? Ani Wade nang makaupo na din siya sa tabi ko. Unti-unti niya ding iniikot ang paningin niya sa bahay. Naku, oo naman. Ani Daddy. Sa gabi pag uwi niya ay may kakainin na siya. Maging sa umagay, inaasikaso siya ng mami niya. Akin na ang bag mo at ihahatid ko sa kwarto mo, anak. Hindi ako sanay na ganito sa akin si Daddy. Abala din si mami sa pag-aasikaso sa kusina dahil may ilang pagkain pa na hindi na ihain. Kaya dadalawa lang kami ni Wade na natira sa mesa. Ano bang ginawa mo? Takot na takot sa'yo si Daddy. Sabi ko, kalimutan niya na ang utang niya sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin noon ganoon na lamang yun. Kailangan kanyang alagaan. Kapag nakita o nalaman ko na pinagsusungitan kanya, ibabalik ko ang utang niya. Kaya dapat maging behave siya kahit hindi ako nakatingin sa kanya. Kaya pala naging mabait din si Daddy sa akin ng mga nakaraang araw ay dahil kay Wade. Hindi ko na alam kung paano talaga pasasalamatan ng taong to sa kabaitan niya. Tuloy ay hindi na nawala ang ngiti sa labi ko kahit na nakabalik na si Daddy sa mesa. Nako, pasensya na sa pag-aantay. Tara na at magsimula ng kumain. Nang maupo na din si Mami, tahimik akong kumain at ganoon din naman sila. Ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon? Tanong ni Wade. Nagtayo kami ng tita mo ng maliit na resto. Doon ko muna sisimula ng pagbangon ko. That's good to hear. Mag-i-invest ako sa resto ninyo para mas mapalaki. Napatingin si Daddy sa kanya. Sigurado ko hindi yan libre. Birong ani Daddy na ikinatango ni Wade. Actually, hindi lang naman din po ako pumunta dito para lang makasabay ko kayong kumain. Gusto kong opisyal sa inyong ipaalam bilang magulang ni Aryan. Wade, ano bang sinasabi mo? Saad ko habang nalilito. Hindi ako nakaimik nang hawakan ni Wade ang kamay ko kung saan niya nilagay ang singsing. Engaged na po kami ng anak niyo at tanging ang permiso niyo na lamang po ang kulang. Nakatingin si Wade kay Mami at Daddy habang si Daddy ay parang nangangapapa. Oo naman, hindi ko naman kayo pipigilan kung sakali. Alam kong gusto din naman ng anak ko. Wade, ano ba? Parang tinatakot mo naman yan si Daddy. Ako? Hindi ah. Ani at saka patay mali siya na tumingin kay Daddy. Di ba ho? Hindi po ba't? Kusang loob niyo naman po kaming pinapayagan. Nakangiting ani Wade tsaka ngumiti sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin at kahit hindi pa kami tapos kumain, hinila ko na siya patayo sa hapag. Saan tayo pupunta? Tara nga sa labas at mag-usap tayo. Bakit? Ano bang ginawa ko? Wade, mahal kita at alam kong puro din ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa akin. Pero hindi pa ako handang lumagay sa buhay may asawa. At sana maintindihan mo yun. Hinawakan niya ang aking balikat. Wala akong hindi maiintindihan, Aryan. Hindi din naman kita inaapura kung yun ang tingin mo. Kaya kong mag-antay sa kung kailan ka handa. Basta ang mahalaga alam kong mahal mo ko. Tsaka inamin ko lang naman yun sa magulang mo para itigil na nila mga kalokohan nila. Kalokohan? Madaming nagkakagusto sa'yo kaya hindi na nakakapagtaka na madaming umaaligid sa'yo. Alam kong may palihim na gustong makipag-date sa'yo. Kung malalaman nilang engaged ka na, edi hindi na sila poporma. Bakit? Mahal mo naman ako, hindi ba? Hinawakan niya ang kamay ko, tsaka ako inaya pabalik sa loob ng bahay. Dito po ako matutulog. Ani Wade kay Daddy, kaya kinurot ko ang kanyang tagiliran. Inaabuso mo ang magulang ko. Hindi naman ako tatabi sa'yo eh. Doon ako sa sofa kaya huwag kang mag-alala. Tsaka naupo sa kama at hinila ko. Pinaupo ako sa kandungan niya, tsaka ako kinulong sa kanyang bisig. Mahal na mahal kita, Aryan. Masuyong aniya tsaka isiniksik ang mukha niya sa leeg ko. Nakakahiya pero gusto kong madinig din niya mula sa akin.
Mahal din kita, Wade. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Saad ko tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Pumikit ako't dinama ang mainit na yakap ni Wade sa akin.